Nag-declare ng martial law sa buong bansa ang ating presidente kaninang alas 8 lamang. Ang pangalawang padeklara sa kaysaysayan ng Pilipinas ayon sa espekto, isang mutated strand ng rabies virus na pinagmumulan ng lumalalang epidemya sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Tinatawag nilang itong Thanatos clagui, tinatayang umaabot na sa 100,000 katao ang mga namatay ng naturang sakit at ang mga lugar na apektado ay ang NCR, Pampanga, Batangas, Cavite, Quezon City, Aklan, Cebu, Zamboanga, Davao at General Santos. Sa mga nabanggit na lugar ay pinapayuhang huwag lumabas ng bahay at iwasan maagat ng infected. Isang kagat o sugat na nagmumula sa kanila ay 100% na makakaawa, maging handa sa anumang pag-atake at dahil walang gamot o vaccine para sa sakit, madalas ay pinapatay na lang ang mga infected sa mga pamamagitan ng pagsira ng utak dahil marami na rin ang nasawi sa mga pag-atake ng infected at madalas ay isang brutal na kamatayan ang sinasapit ng mga nabibiktima nila. Wika nang nagbabalita sa radyo, umabot ng isang araw bago makarating ang grupo sa lugar ni na Cheryl. Isang subdivision ito at paglapit nila sa gate ay huminto ang van dahil may barikada dito. Dito lang kayo. Dan, samahan mo ako. Wika ni Jeric, kinuha niya ang kanyang tinatagong combat knife na alarambo ang itsura, nakasabit ito sa kanang balakang niya. Pagkalabas nilang dalawa ay dahan-dahan silang lumapit sa gate. Marumi at magulo ang gate. May ilang kotse rin ang nakaharang na tanda ng pagmamadaling umalis ng mga nakatira sa subdivision. Dalawang security guards na infected ang biglang lumabas sa guardhouse at lumapit sa dalawa. Dan, ikaw bala sa kanan. Utos ni Jeric. Ha? Inapakan ni Jeric ang kanang tuhod ng security guard na nakaharap niya. Pagkatumba nito ay mabilis na sinaksak ni Jeric ang ulo ng infected. Wag! Sigaw ni Danny. Nakita ni Jeric si Danny na nakahiga na sa kalsada at nakapatong ang security guard. Tila nanginginig ito kumagat kay Danny. Nakahawak na si Danny sa balikat at leeg ng infected. Pero nakakapit naman ito kay Danny at pilit tinihila palapit ang mukha niya. Tol, sandali. Andyan na ako. Tumakbo palapit si Dwayne para tulungan si Danny. Mabilis na sinaksak ni Jeric sa bunbunan ang security guard. Napahiga ito sa dibdib ni Danny at tinulak niya ito palayo. Okay ka lang? Inalay ni Jeric ang kamay niya at tinulungan si Danny. Hingal ito at napatango na lang. Kamuntik ka na dun, Tol. Buti na lang mabilis si Kuya Jeric. Wika naman ni Dwayne sabay tapik sa likod ng kaibigan. Dahil sa mga nakaharang sa gate, napilitan silang maglakad papunta sa bahay ni na Cheryl. 3 kanto pa ang inabot bago sila nakarating sa mga bahay na nandaanan nila ay maraming kalat at mga bakas ng pag-evacuate. Ang ibang bahay ay bukas pa at ang iba naman ay may mga basag na salamin. May iba rin na nagkalat ang mga gamit sa labas ng bahay. Matapos ang ilang minuto ay narating na nila ang bahay ni Cheryl. Dad! Mommy! Sigaw ni Cheryl mula sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid. Maya-maya pa ay may narinig sila. Lima na infected ang lumabas sa likod nila at sa isang bahay katabi ng bahay ni Cheryl. Napapalibutan tayo. Anong gagawin natin? Wika ni Andrew. Naghanda sina Danny at Dwayne, subalit napansin nilang mabilis na sumugod si Jeric. Isa-isa netong sinaksak ang mga infected. Tinulak niya ang isang babae at sinaksak ang kasama netong babae sa noo. Lumapit siya sa tinulak niya at sinakal muna bago tinarak ang combat danger sa ilong ng babae papunta sa utak. Kuya, andito na ang isa. Malapit na sa amin. Tinawag ni Erich si Jeric at nakitang papalapit ang isang matabang infected na lalaki.
Wasak ang tiyan nito. Sinugod ito ni Jeric at sinaksak sa batok. Bagsak ang makarning infected at bumulwak ang kanyang dugo at lamang loob sa kalsada. My God! Naduwal si Erich at Cheryl sa amoy at sinapit ng infected. Tumalikod naman si Jeric at nakitang pinagpapapalo ni na Danny at Dwayne ang isang infected sa katawan gamit ang tig-isang kahoy na napulot nila, pero di ito iniinda ng infected. Wasakin niyo ang bungo. Diyan lang sila titigil. Pagbigay payo ni Jeric sa dalawa. Sumunod naman sila at pinagpapalo ang ulo ng infected. Tinulak muna ni Danny ito at sinabid naman ni Dwayne. Nang tumumba ito ay inundayan na ng dalawa ng palo hanggang sa halos madurog ang mukha at ulo nito. Hindi na ito kumikilos at hiningal ang dalawa. Naduwal naman si Dwayne sa nangyari. Hindi rin kinaya ni Danny ang naging itsura ng infected na lalaki at nasuka na ito. First time nilang makapatay at talagang talo pa nila ang tumakbo sa maraton. Sa bilis ng tibok ng puso nila, nanginginig pa ang mga kamay ng dalawa. Nag-thumbs up naman si Jeric sa dalawa. Tinignan naman ni Jeric si Andrew na nananatiling nakatayo lang at nakadikit kay Nika. Oh, Andrew, ikaw nang bahala sa isang yun. Dispatchain mo na. Tinuro ni Jeric ang isang dalagang infected. Nakasuot ito ng sando at pek-pek shorts. Subalit punit ang sando at lumawlaw ang malalaking dibdib nito. May ilang kagat ito sa leeg at balikat. Wasak rin ang bibig ng babae at kita ang ngipin pati gums na nangingitim na. Sorry Jeric, pero isa akong doktor. I'm trained to save lives, not to end one. Sagot ni Andrew at niyakap lang si Nika. Pare, sa sitwasyon natin, kailangan ko kayo i-expose sa ganitong klaseng pamumuhay. Dahil pagdating ng isang critical na sitwasyon, baka kailanganin namin ang tulong mo, lalo na sa pagsugpo ng mga infected. Wika naman ni Jeric. Napatingin ang grupo kay Andrew. No, hindi ko kaya. Nakita niyo kung paano ako nakadisgrasya ng isang araw. Nakapatay ako ng pamilya, Jeric. Hindi kaya ng konsensya ko ang pumatay pa muli. Patay na sila, Andrew. Mga patay na nabubuhay ulit dahil sa isang kakaibang sakit. Kailangan lang ay ilagay sila sa wastong hantungan. I believe they can still be saved. Paano na lang kung bukas o sa makalawa ay magkaroon na ng baksin para maligtas pa sila. Kung papatayin ko sila, para na rin akong naging isang mass murderer. Alam mo, Andrew, isa kang malaking duwag. Isang duwag at walang bayag. Ano ba ang mas mahalaga sa'yo? Ang buhay ng grupo o ang sinasabi mong gamot para sa mga infected? Sagot naman ni Danny at hindi matiis ang mga palusot ni Andrew. Pwede ba? Tama na. Kaya nyo namang patayin yung babaeng yan. Bakit ba pinipilit nyo pa si Andrew? Hindi nyo alam kung ano ang nararamdaman niya. Nakasagasa siya ng isang pamilya at namatayan pa ng kaibigan. Pwede bang hayaan nyo muna siya? Sabat naman kaagad ni Nika. Bakit ba lagi mo nalang pinagtatanggol ang duwag na yan, Nika? Putya, ano bang pinakain sa'yo ng lalaking yan? Sumabat rin naman si Danny. Ano naman sa'yo? Pareho kaming nasaktan, Danny. Pareho kaming nawalan ng mahal sa buhay. Hindi tulad mong maloloko. At buti pa nga, nasa maayos na lagay ang tatay mo eh. Kami, ano kami ngayon? Sumagot ka. Hindi nakasagot si Danny kaagad. Napansin nilang papalapit na ang infected. Kaya napilitan si Jeric na saksakin ito sa may tenga. Nika, hindi kita niloko. Hindi mo kasi ako binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag eh. Bigyan mo lang ako ng oras para maayos ko ang gusot natin. Tinapik si Danny ni Dwayne. Tol, hindi dito ang tamang panahon para dyan. Nasa labas tayo at delikado tumagal dito. Tumango na lang si Danny kay Dwayne. Pumasok na sila sa bahay ni na Cheryl. Walang tao sa loob ng bahay.
Sinamahan ni Dwayne si Cheryl para ikutin ang bahay. At walang ni Anino ng pamilya nila. Wala na rin ang ibang kagamitan ng pamilya ni Cheryl. Naiwan sa sala ang grupo. Hindi naman makapaniwala si Erich sa kakayahan ni Jeric. Ang galing-galing mo naman kuya. Saan ka natuto niyan? Tanong na Erich kay Jeric. Siyempre, sa training. Pero dahil sa pangyayari ngayon, nahasa na lang ako. Ah, ganun ba? Ngumiti ito kay Jeric pero di na siya pinansin ng lalaki. Tumaas pa ang kilay ni Erich. Hindi makapaniwalang inisnab ng isang security guard lang. Samantala, napadaan sa dining area si Cheryl at nakita ang isang sulat na nakapin sa ref. Binuksan niya ito. Isang sulat ng kanyang ina. Sinabi nito na dumating ang mga sundalo at tinulungan silang mag-evacuate sa Camp Aguinaldo kung saan may pader at mas secured. Napangiti naman si Cheryl. Nabuhayan siya ng pag-asa na makikita ang kanyang pamilya. Good for you, Cheryl. At least, alam mong maayos ang lagay ng pamilya mo. Thanks Dan, halika tulungan mo akong maglinis at may pagkain pa sa rep para makapaghanda tayo ng dinner. Bakas sa mukha ni Cheryl ang saya. 8:00 PM na. Sa unang pagkakataon ay makakapag-relax ang grupo sa bahay ni Cheryl. Nakakain sila ng marami at nakapaligo pa. Matapos ang kanilang panggabi ay nagkanya-kanya na sila ng pwesto ng higaan. Sa master's bedroom matutulog sina Cheryl at Erich pati si Nika. Sa kwarto naman ni Cheryl at ng kapatid niyang lalaki pinatulog si Jeric. Sa sala naman ang magkakaibigang Danny at Dwayne dahil sila muna ang magbabantay ng bahay. Tulog na si Dwayne at si Danny naman ang nakabantay sa bahay. Pumunta ito sa dining area para uminom at naabutan doon si Nika na nakaupo sa may lamesa. Nagkatinginan sila. Uupo na sana si Danny nang tumayo kaagad si Nika at akmang aalis. Nika, sandali. Tumigil si Nika. Hindi mo ba talaga ako pagbibigyan kahit sandali lang ng oras mo? Pakiusap ni Danny. Tapos na tayo Danny, pabayaan mo na ako. Kalimutan mo na rin magkakilala tayo. Please naman, Nika. Please. Just a minute. 1 minuto lang naman. Naluluha na si Danny sa harap ni Nika. Pero seryoso ang mukha ng babae. Mahal ko si Andrew, Danny. Siya na ang bago kong mahal. At least siya, mas may oras pa sa akin kesa sa'yo noong kailangan kita. Parang mga patalim na tumusok sa puso ni Danny ang mga binitawang salita ni Nika. Napakasakit. Para sa kanya, ang ipagpalit na lang na parang basahan ng kanyang pag-ibig. Hindi ako naniniwala. Hindi mo mahal si Andrew. Nika, nagre-rebound ka lang. Ginagawa mo lang ito para saktan ako. Hindi ako ganyang tao, Danny. Alam ko ang nararamdaman ko. Sige, good night. Iniwan na siya ni Nika. Napayuko na lang si Danny. Gusto niyang sumigaw pero di niya magawa. Gusto niya magwala pero di rin niya magawa. Sinuntok na lamang niya ang dibdib na singbigat ng mundo. Samantala, nakahiga sa kama si Jeric nang biglang may pumasok sa silid. Napabalikwas kaagad ito at binunot ang danger. Wow! Easy lang kuya. Ready ka talaga ha? Nakangiti si Erich. Nakasuot ito ng manipis na white t-shirt at napaka-iksing short na manipis rin ang tela. Bakat ang nipples ng dalaga at maging ang katambukan ng kanyang hiyas. Napatitig sa kanya si Jeric. Anong kailangan mo? Makikigamit lang ako ng banyo kuya.
Di kasi maganda banyo doon sa kwarto namin ni She. Nakatitig si Erich sa makisig na katawan ni Jeric. Naka-boxer shorts lang ito at kita ang moreno at chest na katawan. Makinis ito at animoy modelo sa isang clothing company. Napakagat labi si Erich pero nadismaya ito nang humiga ulit si Jeric at tumalikod sa kanya. Pumasok na ng banyo si Erich. Ilang sandali pa at bumukas ang pinto. Sinilip si Jeric. Kuya, pwede bang patulong? Anong problema? Nagising si Jeric at umupo sa gilid ng kama. Yung gripo kasi nagsink. Parang maluwag. Pwedeng pahigpitan? Matamis ang ngiti ni Erich. Tumayo si Jeric at pumasok ng banyo. Tinignan ang sink. Oh, okay naman yung gripo ah. Di mo lang siguro alam ang... Rinig ni Jeric ang paglak ng pinto. Napatingin ito kay Erich na nakangiti at parang na-excite. Nagkatitigan ng dalawa. Hindi manhid si Jeric. Alam niya ang gustong mangyari ng dalaga. Wala nang patumpik-tumpik ang dalaga. Kanina pa ito, takam na takam kay Jeric. Gusto niyang matikman ang magiting na security guard na nakilala niya. Doon tayo sa kama. Para makita mo hinahanap mo, puta ka. Wika ni Jeric. I like it, kuya. Sige, dun tayo. Lingid sa kaalaman nila, ay kanina pa nagmamasid si Dwayne mula sa pintuan ng silid at umalis ito matapos ang dalawa. Nag-ayos kaagad si Erich. Okay rin trip mo, Erich ha. Sekreto lang natin to, kuya, ha? Alam ko crush ka rin na Erich eh. Pareho talaga takbo ng utak naming dalawa. Anyway, inunahan ko na siya. Tayo ulit kung makatsyempo, kuya, ha? Sira ka talaga. Matulog ka na nga. Libong mong bata ka. Sabay palo sa matambok na puwet na Erich. Lumabas ang dalagang nakangiti. Humiga naman si Jeric at nagpahinga.